Hello, what's up mga ka-money magnet? Alamin natin ang mga kaswertehan sa pagsalubong ng bagong taon pero napalitan niya ng mga bagay na dapat nating tanggalin sapagkat magdudulot ng kamalasan. Kapag tinanggal mo ang mga kamalasan sa iyong tahanan, ang papalit yan ay kaswertehan. Kaya alisin natin ang mga bagay na magdudulot ng kamalasan upang ang buhay natin sa 2024 ay swertihin. Ang una sa listahan na dapat mong tinatanggal sa harapan ng iyong bahay o harapan ng iyong gate ang naglalakihang poste. Alam ko namang hindi na yan matatanggal, ngunit pwede mo naman niyang iwasan. Dahil kapag ang bagay na yan ay nandyan nasa tapat ng iyong gate o nasa tapat ng iyong pintuan, ito po yung magsasabi na ang kamalasan ay direktang dadaloy sa iyong tahanan. Kaya alisin para ang poison arrow na nagdudulot ng kamalasan ay matanggal din. Isa sa poison arrow bukod sa poste ay ang mga naglalakihang puno kung saan nabablock na nila ang daloy ng positibong enerhiya. Direkta kasi itong nakaharang sa pintuan o tahanan natin, kung kaya't ang positive chi na sana ay dadaloy ay hindi na dumadaloy, kaya walang swerteng dumadaloy sa iyong tahanan kundi kamalasan lamang. Pansinin mo ang iyong buhay, hindi ka umuusad o umaasenso. Gawayan ng poison arrow na nasa tapat ng bahay mo. Isa pang matatawag nating malas ay ang pwesto ng salamin. Ito pa ay nakatapat sa iyong hagdanan. Ang ganitong pwesto ay magdudulot ng pagkakasakit sa miyembro ng pamilya. Kahit kumikita ka ng malaki, ito ay mauubos lamang sa pagpapagamot ng mga miyembro ng pamilya na magkakasakit. Ang mga paa o yabag ng paa na nakikita sa salamin ay hindi maganda. Magriresulta ito ng mga panganib, aksidente, kamalasan at pagkakasakit. Kaya naman ngayon pa lang ay alisin mo na ang salamin at ipwesto sa ibang lugar. Pintuan mo ba ay direktang nakikita ang iyong kusina? Ibig sabihin, ang main door mo ba ay kitang-kita o pagpasok mo ay kusina agad? Alam mo bang ang abundance ay meron sa kusina, ngunit kapag ito ay direktang nakatutok sa main door, ang prosperity at abundance na yan ay lalabas lamang sa main door at hindi na magtutuloy sa iyong tahanan. Kaya ang pasok ng pera ay agaran ding nauubos sa iyong buhay. Pagdating naman sa water element ay hindi dapat inilalagay sa ilalim ng hagdanan. Ang mga water element na yan ay maaaring mag-cause o magdulot ng pagkaubos ng kaperahan. Water element kasi ay pera, hindi dapat napapailalim sa hagdanan. Huwag kang maglalagay ng anumang elemento ng tubig sa ilalim ng hagdanan kung ayaw mo na ang kamalasan ay pumasok sa iyong buhay. Kahit ano pa ang elemento ng tubig, faucet man yan o CR, ay huwag sa ilalim ng hagdanan. Pagdating naman sa iyong tahanan, ay iwasan mo ang naglalakihang mga bagay sa harapan ng pintuan. Mapahalaman, poste, o kaya naman pintuan ng kapitbahay, o kaya naman pader na direktang nakatapat sa iyong pintuan o bahay. Ang mga yan ay tinatawag na poison arrow na nagbablock o humaharang ng swerte. Kapag araw-araw ay nabablock o nahaharangan ng swerte, kung may opportunity na sasapit sa buhay mo ay hindi na to magtutuloy. Pagdating naman sa kwarto, iwasan mo ang paglalagay ng water element katulad ng aquarium. Ang aquarium na tinatawag na water element ay nagpapalamig ng pagsasama ng mag-asawa kung ito ay nasa kwarto. Hindi dapat naglalagay ng elemento ng tubig sa loob ng kwarto mo. Bukod sa hindi maganda, magiging epekto rin ito ay hindi maganda sa pagsasama niyong mag-asawa. Kaya mas mainam na ito ay iwasan. Pagdating naman sa mga bulaklak na inilalagay sa tahanan, iwasan mo ang mga roses na kombinasyon ng kulay white at kulay pula.
Maraming nagsasabing ito'y inaalay mo sa mga patay. At kapag ito'y nasa loob ng tahanan, para mo na ring minamanifest ang bagay na yan. Kaya naman kung maglalagay kayo ng bulaklak, iwasan mo ang mga roses na kombinasyon ng puti at pula. Para sa ganon, maiwasan mo rin ang kamalasan. Pagdating naman sa loob ng tahanan, ay hindi magandang naglalagay ng mga dahon o halaman na gumagapang. Ang mga ito ay maganda ngang tignan, ngunit kapag ito ay nasa loob ng iyong tahanan, ang paggapang sa kahirapan ay iyong mararanasan. Kaya naman sa taong 2024, kung ayaw mong danasin ang kamalasan pagdating sa kaperahan o sa iyong buhay, huwag kang maglalagay ng gumagapang na halaman. Pagdating naman sa iyong tahanan, iwasan mo ang mga bagay na nagdudulot ng negatibong enerhiya, katulad na lang ng pader na may mga crack. Ang mga crack na yan ay negatibo ang impact sa iyong buhay. Kaya naman kung meron kang mga bagay na hindi na maganda sa paningin, ay dapat mo nang ayusin upang sa ganon, ang buhay mo rin ay maging maayos. Ito kasi nagre-representa sa kung anong klaseng tao ka. Pagdating naman sa harapan ng main door ng pintuan, ay huwag kayong maglalagay ng mga bagay na may hukay, katulad na lang ng kanal o kaya naman ay mga balon. Ang mga balon na tinatawag na hukay ay pwedeng maging impluwensya ng pag-akit sa mga bagay na hindi maganda tulad na lamang ng kamatayan. Kaya naman kapag gusto mong iwasan ang bagay na yan, ay huwag na huwag kang maglalagay ng hukay sa harapan ng main door. Pagdating naman sa iyong office o opisina, mas mainam na yung table ay hindi direktang nakatapat sa pintuan. Ang enerhiya kasi ng nagtatrabaho dyan ay nagiging mahina, nagiging weak, kung kaya't sa maghapon ay wala siyang magiging trabaho o magagawa. Mas mainam na ang likuran mo ay nakasandal sa pader upang maging stable ang pagtatrabaho at ang magiging future mo. Iwasan mo na ang likuran mo ay nakatapat sa pintuan upang hindi maubos ang enerhiya mo sa pagtatrabaho para ang taong 2024 ay maging maswerte. Iwasan mo rin na pagpasok mo sa sala ay kitang-kita ang kusina. Mas mainam na maglagay ka ng divider o harang para hindi mo direktang tanaw ang kusina. Sapagkat kapag ganito ang klase ng iyong kusina ay maaari itong magdulot ng kamalasan sa iyong buhay. At kapag ito'y nagdulot ng kamalasan, ikaw din naman ang maapektuhan. Kaya naman kung ayaw mo na mangyari sa buhay mo ay mga kamalasan, iwasan mo na direktang nakatutok ang kusina sa iyong sala. Mas mainam na may divide o kaya naman ay harang para swertihin sa 2025.